Retired General Macanas, inililigtas nga ba ni Senator Amy Marcos? Yan ho yung ating pinakamalaking katanungan. Dahil nagsalita na ho itong si Senator Amy Marcos regarding dito sa mga umuugong na issue about sa destabilization laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, basahin natin. Sabi dito sa balita, distab plot kay PBBM galing sa loob. So wala man lang question mark, talagang madiin na pinagdidiinan ni Senator Amy Marcos na yung destabilization na yan ay nanggagaling sa loob. So ang tanong dito, kilala na ba ni Senator Amy Marcos kung sino-sino yung mga taong bumubuo ng destabilization laban sa kanyang kapatid? At yung second question natin dito, maililigtas nga ba ni Senator Amy Marcos itong si retired General Macanas na kinasuhan ni PNP Chief Benjamin Acorda? So ngayon, pagpatuloy natin yung pagbabasa ng balita. So naniniwala guys, si Senadora Amy Marcos na galing sa loob ang di umano'y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So naniniwala siya na galing sa loob. So meaning, meron siyang mga hawak na ata na pangalan. Guys, yung content ko na to guys, surprise content lang din to para sa sarili ko. So para sabay-sabay tayong mag-react dito. On the spot ho ito. So hindi ko pa to binasa. Nung nakita ko lang yung title, nag-content ako agad. So may mga times din kasi guys na nagko-content ako na hindi ko binabasa para surprise reaction. So may mga content din naman kasi na hindi mo na kailangang gamitan ng research. So, pawang opinion lamang. So, ngayon, this is a opinionated content. So, sabay-sabay tayong mag-react kung ano nga ba yung dapat na magiging reaction natin. So, sa title pa lang, distablat kay Pangulong PBBM galing sa loob. So, naniniwala daw ho si Senator Amy na ang planong distab ay galing daw ho sa loob. So, kung meron kang mga pangalan na hawak-hawak, abay mabuti naman. Nang sa gayon, maiwasan. Diba? Nang sa gayon, masolusyonan, mabigyan ng aksyon tong mga taong nagbabalak na maitim na plano laban sa iyong kapatid. So ngayon, tingnan natin tong balita. Kung maliligtas niya ba si Macanas at kung mayroong babanggitin na pangalan ng mga tao na related dito sa distab. So sabi niya, nababanggit pero hindi naman siya masyadong naniniwala. Palagay ko maraming distab pero galing mismo sa loob. Pahayag ng senadora. Lang hiya. Oh, palagay lang pala. Palagay lang pala. So, di mo sure. Ginulat mo kami sa balitang to. Oh, distab plot kay PBBM galing sa loob. Ginulat mo kami sa balitang yan, tapos sasabihin mo dito sa palagay mo lang. So, you are not sure if yung mga destabilizer ay galing sa loob. Nakakaloka naman tong si Super Ate. Mimusang Marites din. Paano kasi guys, siguro may nababanggit kay President. Kasi yung mga nagbabanggit na yun yung mga destabilizer na nakausap. Diba? If you will remember, mayroon hong mga retired generals na kumausap kay President Bongbong Marcos about dito sa destabilization na umuugong dito sa kabila. And, you know, Browner revealed also na mayroong mga retired generals na nakausap niya din na bumubuo ng distab laban ho kay President Bongbong Marcos. Na yung mga retired generals na yon ay mga puting ahas naman ni Kadigungan galing ho sa kampo ni Digong. But anyway, para ma-save dahil maaga silang na-revealed sa kanilang tactics, sa kanilang mga strategy, sa kanilang ipaplano sana, dahil maaga silang na-revealed, ginawa nila, naghugas kamay. To the point na sinabi ni Anyo, no, 'di ba si Anyo, yung kanang kamay din ni Digong, na misquoted lamang ho itong si AFP Chief General Browner.
So, nung September yun guys, yung pumutok yung destabilization laban kay President Bongbong Marcos. And then later on, yun na nga, talagang literal na nag-boom siya kasi tumahimik na tong issue na to eh. Literal na nag-boom siya dahil mismo sa bibig ni FPRRD. Na siya na din mismo nagsabi na meron siya mga nakakausap na mga retired generals. And sabi din ni Harry Roque, di ba, sa kanyang content, merong nakakausap, merong meeting si FPRRD dito sa mga retired generals. Pero ang sabi niya, hindi naman about sa destabilization yung pinag-usapan nila dahil namimiss lamang daw ho ni FPRRD itong mga retired generals na to. So, sino yung niloko mo, Harry Roque? Bakit? Nandun ka ba sa meeting? How would we know na hindi destabilization yung pinag-usapan? In the first place, diba, the mere fact na hindi naman ikaw yung nandun. Wala ka naman dun. Wala ka naman sa meeting. Even us, wala kami sa meeting. So, how would we know na hindi about sa destabilization yung pinag-uusapan? See? Diba? Kaloka. Anyway, nanghihinayang ako na talaga naman ang ayos-ayos na sana ng unit team. Ang ayos-ayos sana kung unit team. Wala nang alitan, ang tapang-tapang ng mga Duterte. Hindi naman nakikipag-away. Bakit natin ginugulo? Pinagpatanggol niya pa si Digong. Siguro may relasyon tong dalawang to. Abay, iba na ang pakay niyan. Dagdag niya. Ang unit team ay ang koalisyon na binuo para suportahan ang presidential at vice presidential bid ni Marcos at Sara Duterte noong taong 2022 election. Pinag-iingat naman ni Amy ang mga nagbabalak na pabagsakin ang administrasyon ng kanyang kapatid. O ngayon, mag-ingat ka, Duterte. Kasi pinag-iingat na ni Senator Amy Marcos yung mga taong nagbabalak ng destabilisasyon laban sa kanyang kapatid. So, mabait ang kapatid ko. Mahirap magalit, kaya magdahan-dahan sila. Ang brother ko matagal bago magalit, kaya ingat. Eh, ganyan talaga si Pangulong PBBM, mahaba ang pasensya, pero wag na wag yung gagalitin. Nauna ng isinantabi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang napaulat na destabilisasyon laban sa Administrasyon Marcos. Itinanggi ni dating Pangulong Duterte na ama ni VP Inday Sara Duterte na palihim siyang nakikipagpulong sa ilang mga politiko at mga opisyal na sundalo at pulis sa gitna ng chismis tungkol sa destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Alangan naman aminin ni former President Duterte na nakikipag-meeting siya sa mga retired generals about sa destabilization plot na binubuo. Eh di sinumpa siya ng mga tao. Eh kasiraan yan sa kanyang anak, diba? So even na pulboronic issue nga guys, hindi niya sinakayan. Kasi kapag sinakayan niya din, madaming magagalit sa kanyang anak din. Diba? So nag-iingat din tong mga Duterte na to kasi meron din yan silang mga hinahangad sa 2028. Kaya nga ang pangit ng ano ngayon eh, ng senaryo sa mga politiko, kakaupo mo pa lang sa pwesto pero nangangampanya ka na agad sa 2028. Diba? May mga ganun, halatang halata naman. Malayo pa ang 2028 pero nangangampanya na sila agad. And we have only 4 years left bago lisanin ni Pangulong Bongbong Marcos itong ating bayan bilang isang presidente. And we hope na sana yung 2028 presidential election bago siya umalis ay maging successful ang kanyang pagiging presidente dito sa bansang Pilipinas. Anyway, yun lamang ho guys, mahaba-haba pang laban ng ating dadaanin dito. It's me again, si Mima Alicia. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.